Inquirer 990 AM. Ito po ang Trans Radio Broadcasting Corporation, Radyo Inquirer 990 AM. Kasapi ng KBP. Naglilingkod, nagbabalita, may paninindigan. Radyo Inquirer 990 AM. Para sa may init na balita, Victory in Governance and Technology through Information Network. Bigatin. Para sa mga napapanahong usapan, Victory in Governance and Technology through Information Network. Bigatin. Makinig at makisalo sa programang Siksik sa Impormasyon at Bigatin sa Kaalaman. Kasama ang inyong mga kabarkada na sina Den Macaranas, Arnie Barcelo, Angel Bonifacio at Ellison Barcelo. Bigatin Radio. Sa Bigatin, bigatin ka talaga! Good morning! It's the weekend! Good morning! Been running so long, I've nearly lost all track. 10:05, welcome po sa Radyo Inquirer 990 AM. Today is Sabado na naman, June 14. Nag-ano ka ba? Celebrate ka ng Independence Ay, oo, Day. isang mapagpalayang Sabado para Wow, sa Pinoy na lahat. Pinoy. Ayan. Mapagpalayang Sabado. Isang maganda at mapagpalayang Sabado June para sa 14. lahat. Basta alam ko bukas sweldo. Kaya may mga sweldo na kahapon. Di ba dapat kasi for weekend? Swelday. Swelday. Ay, nako, marami ho kami pag-uusapan this morning dito po sa Bigatin Radio. Hindi lang Bigatin, mga panalo talaga. Oo, smart pa. Oo. Smart people. Nung sinad ni ano ito, mga talagang may pagmamalaki. Noiping. Ay, noiping na. Hindi masyadong dudugo ilong natin ngayon. For the past week, talagang medyo napalaban si Arnie. Oo. Pero ngayon magiging masaya ho. Dahil ilang mga simpleng bagay na hindi mo akalain, no? Na yung result is kakaiba. Alam mo din, di ba, nung nag-guest natin si Earth. Yeah. Valencia. Yes, ang panahon daw ngayon, sa panahon ngayon, hindi nag-aano yung software. More on bots, hardware naman. So ngayon, ganito yung mga guests natin. May kinalaman doon. Actually, mga engineering students yata to. Anyway, tingnan natin. Ayan, sige. Papakilala na ho ni Arnie. Ayan. Sabi ko nga, then, na-excite ako tuwing Sabado. Yes. Kasi ito, ang raffle natin, hindi mga cases. Na, grabe yung balita ng mga nakaraan. Pero ngayon, let's make it light and bigatin. May iba tayo. May iba. Ibang raffle natin. Okay. Innovation. Okay, let's start with Dustin Masangkay. Ayan. Nakita ko si Dustin sa Hack the Climate Manila. Isa siya sa speaker. Okay. Si Dustin po ay ang Associate Director for Ventures of Idea Space Foundation. Buuhin ko na, no? Dustin is the current Associate Director for Ventures at Idea Space. He is also the Manila Chapter Director of Startup Grind, a global startup community that aims to educate, inspire, and connect entrepreneurs. Yes. Sila pala ang susi. So, sa mga nakikinig, alam nyo na kung sinong lalapitan natin. Sinong kakaibigan niya? Kilala niyo na. Ito pa, Dustin obtained his BSc degree in Business Economics. Nag-research talaga kami, magna cum laude. Walang wala. From the University of the Philippines. Wala bang ano dyan? Your lady mo na pindot ko. Ayan. Dustin is also one of the selected youth leaders from 105 countries who represented the country at the recent Global Startup Youth Summit and Global Entrepreneurship Summit held in Malaysia. Ito, isa to sa gusto kong i-discuss. He was recently named as one of the global shapers of the Philippines. Yes. Walang-wala, Dustin. Kung siya global shaper, ako, yung shape ko global. Ayan. Hi, Dustin. Hello po. Dustin, thank you. Magandang umaga rin sa mga nakikinig. Yan, oo. So, ito kaibigan ng Meralco. Gusto ko ba ipapakilala?
Kailangan. Meralco, gusto gastos ka ng gastos. Ay, alam ko, ginagamit na ba? Na-promote na yata siya ng Meralco. Na, good, oh. Naunahan nga yata tayo mag-promote. Kaibigan natin yan, sina Oo. Jos Aldariaga ng Meralco. Okay, Ito go. po yung, walang-wala, boss din siya. CEO lang naman. Mm-mm. WhatSmart, yan. Ito po isang online real-time energy management platform to help you understand your electricity consumption. Minsan dumarating yung billing, di ba? Hindi natin nakikita. Ano to? Ito ba talaga kinonsum or what? WhatSmart can help hotels. Uy, tama-tama. Marnie, yung hotel mo. Restaurants, offices, schools, and other businesses reduce their electricity cost. Alam mo sa radyo, ang laki ng konsumo namin, ha? Yes. Yung pagbato lang ng signal. Yan. Siya ho ay isang electrical and energy engineer. Pwede ba yon energy engineer lang? Baka merong Baka may specific ganun na. field na major na. Itatanong natin mamaya yan. Yes. Ang CEO, Boss Chief, sabi nga ho ng WhatSmart, si Boss Jaff Garcia. Magandang umaga po. Good morning. Hi, Jaff! Ayan. Mamaya itatanong namin yun. Energy engineer. Ayan. Kasi meron kami engineer. Si Ogie. Ayan. Pero may energy Ano engineer. yung sound engineer naman siya? Oo, sound engineer. Ayan. Ako na ba dito, Den? Yes. Ayan. So, next up, we have Stephen Garcia. So, si Stephen, hi Steve. How would we call you? Steven po. Steven. Stephen. Okay. He's the co-founder and CEO of RTOP. RTOP is real-time adjusting pump. It is a pump system. It is a smart water management system. Kailangan ko to. That it is a tool that optimizes the operation of pumps in a water distribution system. RTOP will help water services providers gain savings from water loss reduction, power consumption reduction, and extended asset lifespan, among others. Steven has 5 years of work experience in Maynila. Pwedeng maging consultant talaga to. The leading water solutions in company in the country. And as a volunteer work, acted as a consultant to the waterworks in his hometown in Batangas. Yun, Hi Batangas. Steven! Maginhawang umaga po sa inyong lahat. Maginhawa. Maginhawang umaga. Pero ano susunod natin? Isa pong hardware kit for basic electronics education. Kasama rin ho natin live, isa siyang electronics engineer. Tama ba po? Oo. Ang founder at CEO ng Tactiles, Joshua Delarian. Good morning. Good morning. Good morning, Joshua. Galing, mga bossing. Oo. Okay, pero pa. Ayun. Woman power naman tayo. Yes. Girl power. Ayan. Mag-isa lang siya. Okay. We have here the CEO and Customer Acquisition Officer of Tambio. Tambio is an advertising platform for companies that conduct raffles. Yes. Friends, let us welcome May Montero. Hi, Good May. morning Hi, po. May. Good morning. Dapat sinama sa sandigan niya. Raffle Yung daw. raffle. Pwede. Nabanggit ko nga yung raffle. Baka kailangan natin si May. Yan. Okay, kompleto ho yung ating mga bisita. Pwede kayo mag-text later on. 09. Iba na ba text line natin? Ba't iba rito, iba rito. Ito, no? Yan na lang. Ito pa rin, no? Yes. 0919-290-9646. Of course, hotlines. 5. Ay, iba to, Alvin. Pati yung Doon tayo sa diba? Smart kasi Smart yung ating sponsor today. Oh, Smart. 0919. Saka kasi galing isa rito. 519-1875 and 519-1876. Yun po. Yan na ba, Alvin? Hindi, di ba? Iba yan. Ibang program yung nakalagay. 519-1875 and 519-1876. Pwede rin po sa aming Twitter and Facebook account. radioinquirer990@gmail.com. Okay, simulan na natin. Arnie. Ayan, gusto ko munang pag-usapan ang fit na fit at ang gwapong-gwapong si Dustin. Andun, nakita ko si Dustin, sabi nga po natin, isa po siya sa mga speakers nung katatapos lang na hackathon na in-apply namin for World Guinness. Yes. Aba, di ba? As the longest hackathon for 58 hours. Wow. Hi, Dustin! Hello. Kumusta pala? Kumustahin ko lang kasi at tayo din ay naging media partner nung hackathon. Yes. So, kumusta ang hackathon nung araw na? Actually, masaya yung experience. Nag-talk ako about climate change. It's just that medyo hindi climate change kasi yung linya ko. Oo. Pero kailangan, parang lahat naman ng mga technologies na na-come across namin sa idea space, meron siyang relate kasi sa climate change. In some way or another, nakakatulong yung technologies na yon to solve
the problems of climate change. Oh. Yan, so Hindi, tsaka yung binigay ni Dustin na talk, talagang yun ang naging inspiration at guide ng mga developers during that day. At saka, syempre, naku, gusto kong sumali doon. Galing. Kompleto kasi yung guide niya. Anong mga posibleng gawin? Yun ang binigay ni Dustin. Dustin, ano tong Global Shapers of the Philippines? Paano ka actually, yung Manila Global Shaper is a hub that's supported by the World Economic Forum. So it's a group po ng mga young leaders who are making significant impact, so to speak, sa mga larangan nila. So I got accepted I think last month into the hub of Global Shapers. Ayun. Siya yung kasama ni Earl. So, alam ko, nakaka-inspire kasi si Earl. Sa totoo lang, no? Grabe, yung presence niya. Hindi na raw uso IQ ngayon, sabi ni Earl. GQ. May bago siya, diba? Yung contribution niya. So, Global quotient. ano yung impluensya sa'yo ni Earl dito sa Idea Space? Parang hindi tayo matatapos pag sinabi ko yung mga influencer niya. Pero, I consider him kasi as a mentor. So, totoo yan. very mentoring siya. Very approachable din. So, marami akong natututunan sa kanya. Hindi siya yung normal boss na very micromanager. Pero binibigyan kanya talaga ng room to actually explore ano yung mga gusto mong gawin. And at the same time, nagbibigay siya ng guidance. So, love na love ko yung si Kuya Earl. Nakikinig ngayon niya. Si Earl. Ito, bilang Associate Director for Ventures ng Idea Space, ano yung major role mo talaga? Anong ginagawa mong suporta dito sa ating mga kasama ngayon? So, as Associate Director, ang responsibility ko is to parang structure yung mga terms of yung term sheet, kung magkano yung makukuha nila na funding and how much din yung budget for the other support like yung sa incubation. And after na mag-graduate sila sa program ng Idea Space, tutulungan namin sila to get more funding from other investors, and i-make sure namin na nag-i-increase palagi yung value nila. So, yung tinatrabaho ko ngayon, yung mga past winners namin, paano namin mai-increase pa yung value nila. And also, nililink pa rin namin sila sa mga future investors. So, magtutulungan tayo dyan. Hindi basta nanalo, tapos na, di ba? Tuloy-tuloy yung process na ginagawa nila. Ayun. So, ito, tapos may mga bisita tayo, yung mga nanalo. Nakita yung mga ang lalaki ng cheque nila. Na-withdraw, laki ng cheque. Nakita ko. Okay, isa-isahin ho natin sila. Unahin ko muna ito. Ito, malapit sa atin to, kuryente, di ba? Ikaw ba naiintindihan mo yung nakasulat dun sa ano mo? Honestly speaking, tinitingnan ko na lang yung dulo. Oo, impression na lang di ba? Naku, kaya ko ba to? Sabay kamot ng ulo. Di ba, ganun na lang di ba? Pero ito isang online real-time energy management platform na mamomonitor natin. Yes, sir. Paano ito? Yung nakita mo, paano namin maiintindihan kaagad, Sir Jaff? Pinaka-important po na function ng product namin is yung pong konsumo ng specific na appliances nyo. Like, yung air conditioner, yung ref, yung microwave, or yung pamplansya nyo, alam nyo kung magkano yung gagastosin nyo doon. Okay. So, you can identify and break down yung nakukuha nyo sa bill. Kasi pag sa bill, kilowatt-hour lang po yun, di ba? Isang numero lang yun. Pero, saan ba talaga pumupunta ano ba yung matakaw rito sa kuryente? Exactly. Yun po. Karamihan po ng mga tanong namin, yun yung talaga yung problema nila. Hindi nila alam kung saan pumupunta yung kuryente nila. And that's what we're trying to address. Ayun. So, ito, eksakto. Yes, sir. Galing, ano? Galing. Kaya nga sabi ko, na-excite na. Kagabi kasi binigay itong line-up. Na-excite na ako. May shout-out na ako dito sa aking Facebook na sila yung guest. Pero may prino-promote yung Meralco, no? Na sabi na pwede na raw ma-download. Ano to? Free ba ito? Itong application na ito? Paano to? Meron po kaming online na energy audit. Pero yun po, hindi po yun exact kasi mano-mano nyo po siyang gagawin. If you want the actual measurement po, yun po meron po siyang bayad. Ayun. Pero dun sa mga malalaking konsumo, like sa inyo, ikaw may hotel ka eh. Kailangan mo-monitor mo yun. Mag-ocular tayo mamaya. Yes, ma'am. Definitely. Di ba yung mga malalaki? Kasi minsan nananakawan tayo ng kuryente or what? Yun din po. Actually, kunwari yung mga phantom loads, yung mga items na nakasaksak permanently pero hindi mo nakikita. Actually, yun po yung malaking contribution ng wastage. And makahanap po natin yun using this system. So, kinakailangan tanggalin, i-unplug mo pala.
Tayo, ganyan minsan, hindi. Para pagdating, remote na lang di ba? Yun. Dapat tinatanggal. Bibigyan po natin siya ng value. Oo. Makikita mo kung magkano yung ginagastos mo doon sa mga bagay na hindi mo Kala mo, tinatanggal lang. kasi, Kala mo wala lang Pero may contribution din siya doon sa gastos mo. So, sa hotel mo ganun, di ba? Yung mga TVs, nakasaksak lang naman yun Pero, mas gusto kong maintindihan to ng mga estudyante ko sa Faculty of Engineering ng University of Santo Tomas. Yes. Nakikinig ba sila? Oo naman, mga estudyante mo. Ginagawa ko itong pinapa-vlogs ko sila. Kaya huwag kayong magtataka kung darating ang mga buwan na mauuna kayo sa trending at pagbukas nyo ng net ay puro vlogs about Yes. Anyway, ayun. At paano nyo to nabuo tong What's Smart na to? ma'am, kasi we've been doing energy audits dati pa. And kami mismo nahihirapan kaming mag-define ng konsumo ng mga tao Kasi ang ginagawa namin dati, mano-mano namin sinusukat yun. Like, isa-isa namin susakatin yung bawat na equipment. Kung tutusin, kapag hiwa-hiwalay mong gagawin yung measurement na yun, hindi mo makukuha yung kompletong picture ng konsumo. Kasi hindi mo siya sabay-sabay ginawa. So, kung gusto mo talagang maintindihan yung complete picture ng konsumo mo ng kuryente, kailangan sabay-sabay mong susukatin. So, doon kami nagsimulang mag-design ng system itself. Pero is it true na dito sa Pilipinas, pinakamahal? Dito sa Asia? One of the most expensive, yes sir. Opo. Medyo mataas po talaga tayo sa kuryente. Wala ba makakagawa ng obligation na yung puputulin yung konsumo mo, pero yung service ganun, yung amount? May kilala ako yung Spider-Man, di ba? Jumper. Jumper. Pero yung nice one din. Okay. Mag-iisip tayo, sige. Ayan. Okay. Sige, puntahan naman natin Mahal tong ang R-Top. kuryente. Yes. Oo, totoo yan. Pero si R-Top. Pero alam mo, kahit gaano, sabi ko nga din, kahit sumisegoy ako, no? Kahit ganun na ang mga balita, mga palabas sa TV, hindi ganun kagaganda o kasasaya. Alam mo, pag bigatin, sumasaya. Hindi siya makakakuha tayo ng ano ron Problema yun kumuha tayo ng mga ano ron, ng opportunities. Ayan. Paano. Okay. R-Top naman tayo, din. R-Top. Okay. Si R-Top. Stephen. Opo. Oo. Ano ba tong R-Top Parang na to? magkapatid tong dalawa, kuryente sa pump. Di Yes. ba? Hindi tatakbo yung pump pag walang kuryente, di ba? Totoo. Ayan, Paano sige. tong R-Top? Ano tong R-Top? Yung RTAP po is short for Real-Time Adjusting Pump System. So, it is both a hardware and software po. Ang ginagawa po nito is, yung half po of the system is installed in a pump station sa water service providers po natin. And half of the system is installed in a strategically identified location. So, ano po yung ginagawa niya? Meron po siyang self-learning logic, self-learning algorithm that understands, iniintindi po niya yung behavior ng water network. Tapos, dahil po doon, nakakapag-send out po siya ng most optimum setting para sa pump po natin every single time. So, naiiwasan po natin yung overpumping. Para po mabigyan kayo ng mas clear picture, meron pong two ways of operating a pump, yung mga water service providers po natin. Okay. Una po yung single setting operation. Pangalawa po yung scheduled mode of operation. Sa single setting po, yung pump po natin operates at its full capacity, maximum capacity every single time. So during non-peak hours, kapag low consumption po, nagkakaroon tayo ng overpumping. Yung overpumping po na yun, it leads to higher water loss, of course, kasi meron po tayong mga leakage. Yes. Makikita niyo po yan, may mga minor leakage po tayo. So, pag mas mataas yung pressure, mas mataas yung leakage. Tapos, dahil po merong overpumping, related po to kay WattSmart, sa kuryente, meron pong high power consumption. So, ayun po, ito po yung pinaka most inefficient way of operating a pump. Yung less inefficient way po, yung pangalawa, yung scheduled mode of operation naman po, pwede pong i-vary ng water service provider, ng operator, yung operation ng pump niya. Pero it depends on a predetermined schedule. So, hula din po itong schedule na to. Hinulaan din ng operator. Ito pong RTAP, ang kaibahan po nito, ito po ay merong intelligent algorithm para po intindihin mismo kung paano gumagana yung isang water distribution system. Tapos, dun po niya sinesend out yung pinaka-optimum operation of your pump. Okay. May problema ako sa tubig Doon sa amin sa Bulacan, sa Marilao, siyempre may local water district, di ba? Opo. Nagbibigay lang siya sa amin ng tubig from 12 midnight until 4 a.m. So mag-iipon ka, gigising ka ng gabi. Sabi ko, bakit hindi nilang balanse? Halimbawa, nakapag-supply na siya rin. Yung parang sinasabi ni boss na, okay,
kumbaga sobra na inibigay ko, baka pwedeng distribute ko naman dito na hindi na manually. Kasi yung problema namin dito sa subdivision, may nag-open ng valve. Opo. Manually, opo. May inom yun eh. Minsan lasing, nakakalimutan kami buksan eh. Wala kaming tubig. Basically, buong subdivision, wala. Whereas pagka ganito, di ba, wala nang human intervention, pwede. Opo. Hindi mo na po iintindihin kung kailan bubuksan, kailan papatayin, papahinain. Program na lang niya. Opo. Di ba? So, depende nalasing po. di wala kaming tubig. Hindi nagising. Nagbubukas. Siya lang may nun. Yun. So, ito po pwede kahit sa mga local water districts. Opo. Target po talaga namin, big market po namin ay yung water districts na ngayon po registered, mga 500 po yung water districts sa buong Pilipinas. Opo. Pwede. Yun po yung big market. So, as of now, kumusta na yung project? Nasaan na kayo? Nasa testing stage po kami, beta testing. So, na-install po namin to. Maraming salamat din po pala sa Maynilad kasi sinuportahan din po talaga kami dito. Kapag meron po kaming kailangan na i-test na yung prototype po namin kasi tinest namin sa isang area sa Maynilad, sa Muntinlupa. Tapos yung area po na yun, nung tinest namin, naka-achieve kami ng 25% of water loss reduction. So, ito po, sa pera po, that amounts to 97,000 pesos yearly for only one village alone. One village alone po yun. So, imagine kung mas malaki pa po, kung hindi po village, kung sabihin po natin water district, katulad sa Marilao, mas malaki pa po yung masasave ng isang water district. So, yung pera po na ginastos nila sa operating that pump, pwede po nilang gastusin sa ibang mas importanteng bagay para mapa-improve po yung service ng palit ng tubo. Savings nila. Galing, di ba? Ayan. Grabe. Na-overwhelm ako. Natutuwa ako ulit masyado sa kanila. Kasi nai-imagine ko na agad eh. Habang kinakausap ko sila, yung isip ko, oo nga, ganito. Kasi nung una, hindi natin naisip yan eh. Siyempre, di may tao. Di ba? Smart solution naging talaga. simple buhay natin pare-pareho. Okay. So, dito na tayo sa tactiles. Yan, tactiles. Joshua, ano po ba itong tactiles na to? So basically what we want to build is a kit that would remove the fear out of engineering. Basically, it's a learning tool. Yeah. Now, it's engineering kasi electronics as a whole is considered as one of the most difficult subjects in the world, right? Such that a lot of people are actually fearing it. But yet, it's also one of the most important. Actually, CHED had named it as one of the priority courses, and a lot of the countries view their number of electronics engineers as a reference on how successful the economy can be. That's true. The problem is that it's also considered one of the most difficult, and the reason behind this is natatakot yung mga estudyante on how you do projects. When you want students to appreciate engineering, or even when you want kids to take on engineering as a course, you have to show them the magic. And if they cannot overcome yung fear because it's too complicated, they cannot see the magic. So that's what we want to do. We want to make something modular that would make making small electronics project easy, such that normal people, from kids up to anyone, right, can just connect it, build simple things like a buzzer to a more complicated things like AM radio, things like that. Ang galing. Magkaka-partner nga sila. Matutulungan kita dyan, Joshua. Favorite ko ang mga learning management eh. Ayan. Sa kuryente. Ayan. Dito kasi meron learning kit siya. So, marami kasi, di ba, na lumalabas ngayon ng mga gawa sa abroad. Talaga. That's true. So, ito, 100% Filipino developers ang Yes. So, that is one, and the thing that we did with it is we actually try to cater it such that hindi lang siya toy. Kasi there's a lot of like I said, kits available na. Pero it's more focused on the toy aspect. What we want to focus more on the education aspect of it. Aside from being able to make things from it, we want to ensure that the people actually using it is actually learning the concept, appreciating the concept. So, hardware kit for basic electronics ed. Meron physical. So what you do is, instead of having like yung mga wires and long wires and resistors and things like that, what we did is we reduce it into blocks that you can just connect like Lego, for example. And then with that, you can build your project from it. So we want to reduce the fear of engineering kasi we remove the wires, we reduce it to do something that is even kids can use, like Lego, and then allow them to build things from it.
So we have like components like lighting, buzzers, speakers, sensors, and then you can just interconnect them and build projects. Siguro, Josh, sabayan mo siya ng research. Halimbawa, tinedeploy na natin siya or pinopromote natin siya sa mga schools. Kasi kung ang objective mo nga ay mabawasan yung fear sa engineering at saka yung tipong, kasi although kasi creative naman talaga ang mga bata, yun nga lang talaga may takot na baka pumutok o sumabog. That's true. That's one of the biggest fears here. So, sabayan natin siya ng research after how many years, kung itong batang to, nagustuhan niya ba si engineering, nagtayo din ba siya ng startup, mga ganon. Yeah, so, that's actually the motive kasi well, the startup community is fueled by engineers. Yeah. And the manufacturing community is fueled by engineers. Yeah. If we get more people interested in studying electronics, studying engineering, then definitely not only the community but the country can improve. Alam ko na kung bakit sila pumasok sa top 10 ng Idea Space. Parehas sila ng pag-iisip ni Earl. Nakita mo. Kita mo influensya ni Earl. Yeah, pero totoo yun talaga. Totoo yun din. Ayan, dito na tayo sa Girl Power. May, parang ano tong Tambio? What is this Tambio? So this is on the lighter side of things. Tambio is all about raffles. So if you want to know anything about the raffle, like their mechanics, their draw dates, and especially permits and also the winners, so it's going to be in Tambio. So it's from start to finish. So it's going to be a raffle reference. Parang siyang Tambiolo. Yes, You got the name from Tambiolo. Yes. Tambio, yes. Short for Tambiolo. Yes. So, is an application? Or It's going to be free ba po ba ito? available in mobile app and also website. So you can download that in iOS, but we are also in the process of developing for Android. So, halimbawa ako, head ako ng isang school. Halimbawa lang, mayroon akong madami akong teachers. Yes. Pasko na. So, Raffle talaga. ano ba? Ganun ba? Ganun ba? Pwede ba yun? What we would like to put in Tambio, this should be all raffles that were given permits by DTI and also FDA. So we want to make sure that we are the credible raffle reference. That means that all raffles na may permit, nasa Tambio yan. Yeah, for example, dito sa registration, may mga promos. Ganun. Yes. Sa Vigatin Deals. Yes. Si Edison, mamimigay ng mga tablets, tablets, sa mga phone. Yes. Nagagawin na niya soon, di ba? So it's going to be so it's going to be like consolidating also the popularity of each of those raffles. Let's say this company is conducting a raffle, mas malaki yung reach ng market niya. So this other company is also conducting a raffle, pero mas maliit lang siya. Pero yung collective popularity of all raffles going on out there is going to be big. Ang correct. Bago to, di ba? Walang dayaan dito. Saka yung database na makukuha din nila, tsaka yung partnership nila with DTI. Yes. Yun ang maganda doon. May government sanction naman yun. Oo. May nagre-regulate, hindi lang film na magpa-raffle. Ay, hindi naman pala. Kilala akong mga ganung nananalo, taga-ron din. Oo, mga ghost. Gone are the days ng mga ganon. Yan. Yes. Okay. Ay, may mga tanong kayo, ha? 519-1875 saka 519-1876. Pwede rin ninyong pindot-pindutin yung mga tanong. I-send sa 0919-290-9646. Marami po kami pag-uusapan later on. Ito po sa Vigatin sa Radyo Inquirer 990 AM. 10:32 ang ating oras. Ito ang Radyo Inquirer 990 AM. Brad, nung ako'y nahulog sa hagdan, karga kita, di ka magaan, hinabol pa ng Doberman. Basta't solid ang samahan, at swabing-swabe ang inuman. Usapan natin kumagaan, usapang kompanyero light yan. Malalim ang pinagsamahan, magaan ang usapan. Basta may Kompanyero Light Brandy. Drink responsibly. Ngayon, gabi-gabi nyo nang mapapakinggan ang programang Lunas Kalungsugan. Lunas Kalungsugan. Kasama pa rin ang batikang broadcaster at writer pangkalungsugan, si Kuya Rudy Liwanag. Kasama din si Dr. Joe at si Nico Light. Subaybayan at tumutok sa programang ikinasisigla ng bawat Pilipino, lalo na ang mga senior citizens. Lunas Kalungsugan. Lunas Kalungsugan. Linggo hanggang
Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi at alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi tuwing Sabado dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Buhay mo ay ingatan mo. Ang Lunas Kalusugan ay may free check-up tuwing Sabado at Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon sa 4th floor Guadalupe Commercial Complex, EDSA Makati, tapat ng MRT station. Tumawag sa telephone number 514-4597 o mag-text sa 0927-838-3828. Pagkat yan lang ang yaman mo. Panata ng Radyo Inquirer, hindi lang mauna sa balita, kundi ang dalhin ka sa gitna ng mga pangyayari. Pamamahayag na may damdamin, hindi makasarili, patas at komprehensibo. Hatid ng mga mamamahayag na may paninindigan sa katotohanan. Sa serbisyo publiko, kakampi at karamay mo. Anumang pagkakataon, sa kahit anong panahon, sa balita, komentaryo at pagtulong sa kapwa. DZIQ, Radyo Inquirer, 990 AM. Are you looking for the hottest gadgets, the latest fashion accessories, the most sumptuous buffets, or the best travel packages? VGatinDeals.com offers unbelievable deals, promotions, and discounts that will let you live more for less. Bargain hunting online has never been this fun, easy, and rewarding. Visit VGatinDeals.com today. Live big. Be a Vigatin. With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Naghahanap ka ba ng magandang pasyalan? Gusto mo bang magkaroon ng maraming friends? Join na sa pinakabagong social networking site, VGatin.com, ang photo sharing site ng Pilipinas. Upload na! VGatin talaga! Pasyal to the max. Kahit saan, basta VGatin. Kami ang bahala dyan. May problema ba sa car insurance mo? Kailangan mo ng matinding serbisyo? Dito ka na sa Ants Insurance Agency. Serbisyo garantisado. Tawag agad sa telephone number 374-8900. It's the weekend! Ten 10:36 ang pang oras natin dito sa Radyo Inquirer 990 AM. Malapit na ito, August 21 to 22, Geeks on a Beach. Yan, isa pong international conference para po sa startups, mga tech innovators, and of course mga icons mula po sa communications, gaming, and design industries. Gaganapin ho ito sa Movenpick Resort and Spa sa Mactan, Cebu, August 21 hanggang 22. Umuulan na pero pwede pa kayong pupunta ng Boracay. Yeah, pupunta pwede. tong mga to, nandun ang Idea Space. Ito naman, kung pupunta kayo ng Boracay, sa sa La Carmela de Boracay, located po sa Station 2, 525 pesos lang per person. Limited lang ho yung rooms. Kaya tawag agad. 945-2568. Pwede rin ho kayong mag-visit sa VGatinDeals.com. At ito pa, isa pang announcement, Icon Manila 2014, the first of its kind. Yan, design conference will be held in the SMX Convention Center. Malapit na ito, July 3. Yes, nandun ako. Isa ako sa mga organizer at VIP daw. Invited do rito yung mga top industry leaders sa film, animation, syempre sa mga games. Yung naging bisita na natin ito, di ba yung mga animators si from Armand Disney. Serrano. Yan, sa Sony Picture Animation, Silvertoons Studio. Attendin ho sila dyan. So, malapit na visit lang ho. www.iconmanila.com. Okay, yes, 10:38. So yung gumawa ng Frozen at saka Train Your Dragon, nandun po sila. Kita-kits tayo yan. Kita-kits tayo sa July 3 sa SMS. Okay. May tanong. May nag-text. Ayan. Si Joyce Alvarez ng Pasig. Okay. Yung R-Top file sa
Yeah, ay top ito. May, ay proprietary lang ba ng school o pwede mabili sa market? Top, baka ang tinutukoy niya ay tactiles, no? Yeah, tactiles. Siguro ang rinig niya lang, no? Top files. Ayan, sorry. Yung tactiles, ba ay proprietary lang o pwede rin sa school na mabili, something like that. So, tanong ni Joyce. Well, as a start, we are looking at the education community. But in the long run, the vision really is to, like I said, to attract more people, engage more people, more kids into taking engineering. So in the longer run, we would want it to be in the market and have it something like a toy that people can use. So, pag sa school, halimbawa nakita nila to sa school, so yung mga estudyante, hindi naman na nila, wala silang babayaran kasi nasa school. Of course. Pero soon, pwede na sa market, diba? Yun. Gusto kong makita yun sa market. Gusto ko madagdag siya sa Toys R Us na promote diba? sa mga shelves doon. May demo ba? May sample? We do. Hindi ko lang siya dala ngayon. Pero we do have a prototype already. The one that we presented in Idea Space. Pwede ko bang malaman yung range ng price? Right now, with similar kits kasi, the price range is nasa around mga $1,000 USD to $2,000. It's really expensive. Pero hindi. Alam mo, ang mamahal ng mga toys ngayon. Bibiling ko na yung kesa doon. So what we are looking at when we go to consumer market, we want to reduce it to somewhat within the 2,000 peso range, something like that, and then that's something that can be used with more than 100 different kinds of projects, for example. So in a way, it's really a complete learning solution. Yes, comprehensive. Oo. Pwede siya sa mga laboratories sa school. That's true. So, that's the vision in the long run. Although in the shorter run kasi, I mean, it's a hardware. Manufacturing and volume actually dictates the price. Yes. So, which is the reason on why we are looking into going to educational institutions first. Because we can, as a start, having low volume, yun yung pinaka madaling target sa market. But in the longer run, once we build up the volume, perfected the product, build up the manufacturing such that we can reduce the price, then we would want to make it more accessible to everyone. Alam mo, pasok na pasok dyan ang tactiles, Josh. Kasi ngayon, K-12 na. Grabe yung deepening ng yung mga basic or Gen Ed subjects. It is actually STEM, Science, Technology, Engineering, and Math, is one of the 3 tracks that K-12 student has to choose. So, like I said, it's actually validating the fact that we need more engineers. Yeah. So, we are looking at providing them the tools that they need to learn the concept better. Galing. Sige. As to, is that patentable or do you have already a patent for that? We are looking to apply for one. Idea Space is actually helping us. Alam mo yung mga Chinese, di ba? Baka mamaya may nakikinig, baka mamaya. Ikaw masyado ka Hindi, baka mamaya kasi nakikinig sa atin eh. Nagkaroon na idea, no? Alam mo naman yun, anino pa lang, alam na yung drawing sa harap Ingat lang, di ba? At least, mabilis lang tayo. Andiyan naman si Dustin eh. Sa umaya, pinagkukwentuhan natin, kinabukasan, pinakalabas. Hindi yung kaibigan natin na si Director Blanca Flor. He was there during the event. Oo, kasi one time, nung nag-guest sila, nandito yung Idea Space, tsaka si Director. Tuwang-tuwa siya sa mga projects ng Idea Space. Siya ang daling kausap ni Director. Yes, so sabi mag-partner daw kayo para maprotektahan yung inyong mga gawa. Kaya nung nakita ko siya dun sa event, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, because of Vigati, nagkaroon ng partnership yung mga government agencies at saka yung private. Parehistro, parang di kolorum. Oo. Hindi, alam mo ngayon talaga sa totoo lang, wala na nga gaanong yung mga patenting. Minsan, di ba, hindi na gaano siya kataas yung security niyan, yung confidentiality. Pero kasi nasa implementation na lang yan at saka partnering. Halos lahat, we have the same information na nakukuha sa internet, sa radio, sa books, di ba? Pantay-pantay tayo ng alam. Available na lahat yung... Nagkakaiba lang talaga sa quality service, relationship, and partnering. Yun na lang eh. Pero syempre, like Dustin, paano ba ninyo pinili? Bakit sila nanalo yung ibang idea? Bakit hindi?
from the 600 plus 650 dami, submissions, dami. nag-undergo ng different rounds. Yes. Sa first round, yung mga judges, ang decision lang sa kanila is yes or no. Are you going to invest your personal money in this startup? So we had to delete the names, the associations of each team member dun sa startup. So walang pangalan, yes. Para walang biases. And then later nagkaroon ng additional round of judging from industry experts again, and then nagkaroon ng Skype interviews, and then nagkaroon ng bootcamp na 5 days para lang just to prepare them for the pitching in front of MVP, DG Bancaflor, yes, and then other CEOs from the Metro Pacific Group. So yun, yung criteria last finals is technology, market need, market size, team, and the synergy. So yun yung naging basis. And alam ko nahirapan yung judges during that time kasi nag-deliberate talaga sila. Out of the 17 na nag-pitch, 10 yung pipiliin, pero na-realize din nila na yung ibang startups na hindi nakapasok, meron silang ina-address na strong market need. That's why nagsabi si MVP during the finals night, during the awarding, na susuportahan pa rin namin sila. Parang zero waste. Oo. Di ba? Sayang eh. Saka walang sayang. Lahat pwedeng gamitin eh. Yung mga ideas. From 600 plus, no? Naging top 10 meron. Inaabangan natin actually ang mga kwento-kwento ng mga startup na to. Lalo na sa Idea Space. Oo. Ay, simulan mo na. Ayan. Ay, wait lang. Yung akin pala, isa sa, natutuwa kasi ako din kasi paunti-unti natutupad yung mga pangarap ko na makita yung mga, na mas marami, mas nakakarami ng mga estudyante na hindi lang sa top 5 universities ay makapasok sa startup, lalo na dito sa ating mga incubating programs. Kaya sa mga nakikinig, i-play nyo lang po ulit yung kaninang sinabi ni Justin kung ano yung requirement na hinanap. So, next year, sasali na sila. Meron na ulit, di ba, Justin? Mag-start kami siguro around July to open the website, and then we'll probably end still again mga January next year. Pero this time mas mahaba na kasi yung period for them to submit, and then yung website namin i-make sure namin na ready siya for revisions, and at the same time kung mas maaga kang mag-submit, meron kaming option to provide early feedback. So yung website namin kaya na gawin yun. Knows, di ba, from 600 maging 600,000 yung sasali. Haba nung bagsak yung website. Hindi, di ba? Marami sasali ngayon. Kaya na MVP. Ang nakakatuwa dun sa Idea Space na application form nila, naka-PDF na pero na i-inputan mo ng text. Ang ganda ng application nila. Anyway. Gusto ko marinig yung kwento eh. Di ba? Hindi nila. Paano? Paano sila sumali? At ano yung mga pinagdaanan nila, di ba? Nako, sang katutak na dasal yung mga pinagawa. Okay, start tayo. Kay May muna. Sige. Kasi medyo bago to eh. Tambio, lo. Okay, Tambio. Yes po, yes. Okay. So, paano ka sumali dito? So, graduate ka na? Sige. Ng Banking and Finance from Lyceum of the Philippines. Okay, good. That's good. Katribo ko siya. May dumagdag sa mga listahan ng mga schools natin. Okay, Lyceum. Yes. So, actually, this is Morgan's idea, one of our founders here. Now, he asked for my help around November last year. Na i-set up tong Tambio. Hindi pa namin alam yung Idea Space at that time. So sabi ko, sige, tutulungan kita. So, November, December, parang usap-usap lang kung paano yung concept, paano namin sisimula. So, mahirap. Si Morgan. Morgan, paano tong concept ng Tambio na to? Paano mo naisip na oo nga naman nangyayari to, pero paano? Usually kasi sa raffle, isa sa experience pag sumasali ka, after mo fill upan, nakakalimutan mo. So hindi ka hindi mo nahuhulog. Either hindi mo siya ma-fill upan, or pag na-fill upan mo siya, hinulog mo siya sa Dropbox, nakakalimutan mo. Para kasi sa akin, para ma-optimize yung
yung potential ng raffle, dapat yung tao nag-anticipate. Yes. Usually, pag sumali ka sa raffle, after 3 years, makikita mo sa ilalim ng mesa mo, ay, matagal na pala. Hindi mo hinintay kung kailan ito bubulahin. So, isa sa nakita namin, at isa pa sa talagang initial idea ng Tambio is yung pagsali sa raffle, gawing mas madali. Okay, oo nga eh. So, kasi ngayon, parang let's say sa isang department store, appliance. Okay. Bumili ka ng 40,000 pesos at sabihin natin na meron kang 20 every 1,000 meron kang isang ticket. Yep. So imaginein mo, pila-pila kayo ron. 40 tickets ron. It's like parang pinaparusahan ka ng teacher mo, 40 times yung isusulat yung name mo, 40 times yung address, 40 times yung contact numbers, 40 times yung signature. So sa panahon ngayon, ba't hindi pa galing mas madali ito? So, yun yung initial idea ng Tambio. But after, stop, di ba, pag nawala, di mo mag-claim. Hindi mo mag-claim. Isa pa yun. So, wala kang ebidensya na hawak mo or anything. At halos lahat ng tao, karamihan naman, meron ng smartphone. And usually, yung bumibili ng worth 40,000 pesos sa isang appliance center, meron silang smartphone. So, ba't hindi ito gawing mas madali? So, after Idea Space, naintindihan namin kung paano ba yung natulungan kami ng Idea Space, kung paano i-conceptualize maigi yung Tambio na pag-aralan yung market. Paano ba mapupunta doon? So, yung initial idea na mas madaling sumali, gawin mo ng raffle reference. After gaining user, that's the time na gawin yung mas madaling pagsali sa raffle. Okay. Ang galing talaga. Natutuwa ako sa Tambio na to. Simple Kasi parang ako yan bibili nga ako. Sabi nga ng pangalanan natin, SM. We got it all from you. Di ba? Kaya sulat ka. So, bibili ka ng tapos excited ka to the max naman. Sulat ka ng sulat. Minsan, hinulog mo, nakalimutan mo na yung saka dyan, minsan wala ka dalang pen. Ilan lang yung nakapila ka rin. Yes. Ang galing-galing ng Tambio na to. Ayan. May mga kwento dyan Dito tayo sunod. R-Top. Ayan. Anyari, paano mo naisip yung pumping? Ayun po, yung idea po talaga, nag-start po yan kay isa sa mga teammates namin, si Stan. Hi Stan. Si Stan po is the current head of electromechanical design ng Maynilad. So sa kanya po dumadaan lahat ng equipment purchases ng Maynilad. Kung dapat ba. So alam niya yung current technology. So, dahil alam niya yung current technology, naka-identify din siya ng gap dun sa current technology na pwede pala to. And we could do this. So, nagsubmit lang kami sa Idea Space thinking, okay, kahit hindi pa naman natin nagagawa talaga, wala pa tayong prototype. The idea is good. The concept is really feasible. Tapos yun, along the way, na-edit na namin, na-adjust na namin yung product to fit kung ano talaga yung kailangan ng market. Tapos doon nag-umpisa lahat. Yun. Tapos, yung journey lang namin, kwento namin, kasi actually 4 rounds of judging 4 rounds of judging. So every round yun talaga yung agonizing yung prolonging the agony. Naman. Si Salt ganun din ang pakiramdam. From 600 yung first round, they reduced it to 100 plus. So nandun na kami dun sa 100 plus na yun, sabi na, thank you Lord, okay na to. Pero we proceeded, di ba? Tapos yun, dahil nakuha nga sa top 20 and then ngayon top 10 na. Hindi talaga namin ina-expect na hanggang dito sa huli ay makukuha kami. Pero we are really thankful for Idea Space for all the help. Kasi kami po, team of engineers kami. We don't have that business background really in the team. Pero Idea Space was there to help us. To mentor and help us all through the journey. Diba? Kita mo. Isa pang kwento. What's smart? Well, ganun din po kami. Nag-start kami nung team ko actually last year pa, mga June last year, doing energy audits. And yun na, medyo nahirapan kaming i-contact yun kasi mano-mano mo siyang gagawin. Energy audit, no? So, yun. Paano mo may audit ang energy? Sige nga. Yun nga po, unang tanong yun paano mo ba siya gagawin So, kailangan talaga gawin mo ng tama yung measurements mo. Actually, ang malaking challenge namin kasi
kung tutuusin, kapag mag-energy audit ka, ang objective mo, di ba, pababain mo yung bayad mo sa kuryente. Or partnering with a company like Ideaspace and Meralco. Medyo hindi nila, on the surface, hindi nila masyadong gusto yun. Bakit gugustuhin na bumaba yung gastos ng kuryente? Di ba? Pero ang perspective po namin is in the long run, kapag mas efficient ang negosyo, mas efficient yung mga tao, mas marami silang perang pwedeng gastos. Yung survivability ng businesses and ng pamumuhay ng tao, mas maganda para sa atin in the long run. So, yun po yung pinaka-perspective. And hopefully, may tulak natin yung idea na yun. Huwag mo damot, sabi nga, di ba? Oo, pwede. Galing. Alam mo, yung Ideaspace, ang gaganda ng mga nakuha nila ngayong taon. Okay, let's have tactiles. Kwento ng tactiles. May mga teachers ba kayo? Pero more on programmer yung team mo or teachers? Hardware. Yeah. So, more engineering kami ngayon. So, I actually came from an engineering company. And one of the major responsibilities I had back then was on the academic. So, to the 2 years I spent there, I really noticed yung mga problems that professors are having and the students are having learning engineering. So, that is when the concept started that this is a segment that I want to help. Now, that is also when I met Ideaspace. And the beauty nun is they actually provided the infrastructure that would enable entrepreneurs or at least people dreaming to be to entrepreneurs and help the country that they need. So for me at least that was what they give. May takot kasi when even if you want to do something may takot pa rin and of course, wala naman sa mentality ng Filipinong startup and that's actually what we want to build So they softened that for us. And I guess that is the biggest that is the biggest contribution that they have. They allowed all of us to dream or at least to pursue our dreams. Ayun. Habang nagkakwento sila gumaganda lalo ang Pilipinas para sa akin. May future, di ba? Sabi nga. Talaga naman. Ayan. Okay. May tanong ka pa ba, Den? Hindi, ito binabasa ko yung mga tanong. Question. Nasagot na yung Pero alam mo, Den, base sa aking evaluation, nag-evaluate, For how many years na yung Ideaspace? Pang-ilan na natin to? Pangalawa. Yung unang batch din ninyo, na-meet din namin, na-interview din namin sila. Pero, hindi naman sa pagiging bias, yung ngayon na mga entries, mas... Iba, maganda. Practical pati. Yes, practical. Tsaka talagang, yung impact na makikita natin after how many years, na imagine ko na siya. So, thank you for doing this, Dustin and Earl. Siyempre, you're doing... Dayan. Yes, Dayan, you're doing the right job. Thank you. Pero may tanong... Nakikinig daw siya. Si Dayan. Sabihin na lang natin. Si Motherhead. Sabi niya Dayan the Motherhead. Si Dayan din naman nagsabi na siya yung talagang nickname niya. Siya nanay nila. So sige, pasok tayo dito. Meron pa ba kayo na nakikita na pwede pang gawin na masasuggest natin sa mga nakikinig para naman sa susunod na Ideaspace competition ay pwede na silang makasali? Dustin. Siguro yung market ng OFWs, kung meron silang mga applications or any kind of service or product that can help OFWs. Parang that's an unexplored market yet sa Philippines. And yung mga OFWs naman, they're willing to spend. So, siguro maybe some of yung mga nakikinig mag-draw ng inspiration na magkaroon ng mga application siguro or some form of service na ma-offer sa mga OFWs. Ako na dating site. Dating site. Kumusta pala yung ating mga naunang batch? Kumusta naman sila? Proud kami na yung ilan sa kanila nagpapatuloy. Like for example, Pinoy Travel, yung bus booking reservation. So, marami na silang routes, more than 50 routes na yung sinuserve nila. And marami na rin silang mga bus companies na kapartner. So, and then yung kay Time Free, yung virtual queuing system, meron na siyang deployment in 2 countries. Singapore, and more to come. And sila
Portfolio MNL plus Mobcard, nagko-conduct pa rin, patuloy pa rin yung kanilang experimentation sa pagpapilot ng kanilang product. So parang overall masaya kami dun sa developments nila. Yes. Pero paano kaya natin madodominate talaga yung magagawa natin to na mas marami pa? Although paunti-unti na talaga siyang nagre-trending na nga tong startup Yes. Pero paano pa natin siya mape-penetrate ang mga schools? Kasi dapat mag-start talaga siya sa eskwelahan. Ngayon nakikita namin mas dumadami na yung mga activities na ginagawa sa schools. So we think that the only way to go about it is through partnerships, collaboration. So with DOST for example, meron na silang mga road shows na kino-conduct sa mga schools outside Metro Manila. So given that, and meron din na rin kaming sort of expertise kasi nagra-run na rin kami ng bootcamp. So nagkakaroon ng exchanges kung ano yung mga best practices. So that's one. And then we're also trying to work with developer groups, yung mga hackathons. Si Smart DevNet very active doon. Yet kasi kung mga developers lang, kulang sila sa business na mindset. So dun kami rin pumapasok as Idea Space. And with respect to startup weekends, for example, lahat ng mga yung mga kadalasan yung startup weekends andito sila sa Metro Manila or major cities. Pero this year, nagkaroon na rin sa Bohol, before meron sa Cebu, Bacolod, Cebu, Davao, and Manila. Ngayon, nakita namin, meron na sa iba, CDO, meron na rin sa Pampanga. So parang, habang lumalaki yung reach ng umabot mga nga tayo events ng Mindanao, na to, diba? Yes. Through Chino, sa Mindanao, nagkaroon din doon. And yun nga, kay Chino, for example, yung malaman lang na hindi siya galing talaga sa isang city. Parang for a student outside of, from a school outside of Metro Manila, nagbibigay na siya ng inspiration na kaya pala. So, yun. Actually, kailangan lang talaga dito yung openness. Halos lahat na yata talaga ng bagay na uso na pag pinapasukan ng collaboration. Kahit ang gobyerno nakakatuwa kasi hindi nga din. Alam mo, na-invite ako na ibang collaboration na sa isip ko. Collaboration na iba naman ta. Ibahin natin siya. Ayun. Sa PNP ITMS, naging advisory council ako. Nakakatuwa na open sila talaga na magkuha ng mga advices from the industry, from the academy. Dapat naman talaga. Actually, although medyo matagal na dapat nilang nagawa din yun, involved talaga. Pero congratulations pa rin sa kanila. Yes. Lalo-lalo na sa inyo. Thank you for doing this. Thank you for being here with us. Tuloy lang po natin. At sa mga nakikinig, sana mag-request kayo para, halimbawa, ang request dito hindi songs. Request nila gusto ko ganitong solusyon sa ganitong problema. So yun ang i-text nila para sa next na episode or sa susunod na batch ng Idea Space Competition, yun ang gagawin nila. Okay, maraming salamat. Dustin, thank you. Baka meron ka pang mga sasabihin. So mag-o-open kami ulit sa July ng startup competition kasi nakikita namin parang last minute, as in sa Pinoy super Pinoy, last no? day. Pinoy nga. Sila magsasubmit. Mag-apply 11:59. Actually, yung Pinoy, yung first day, pag sinabi mo kailan yung bukas, dyan lahat. Tapos yung susunod, wala na. Ang huling balik niya yung last day na. Oo, gano'n yun. Application closes on January 11. Doon sila. Sali ako. Pabatiin muna sila para. Yes, of course. Oo naman, iisa-isay natin. Iisa-isay natin para, kasi kung di dahil sa mga tatay natin, di ba? Siyempre, wala tayo rito, di ba? Na sila nandun ngayon. Unahin natin yung sa kuryente. Actually, yung father ko po is an electrical engineer. So talagang inspiration sa career. So happy Father's Day, Dad. Yes. Pangalan Adelino Garcia po from Quezon City. Yeah. Sa akin naman po, civil engineer din po yung tatay ko. Engineer Nelson Larsha, ikaw ang aking inspiration. Thank you. Happy Father's Day. Happy Father's Day po.
Seems to my trend, my father is also an engineer. So happy Father's Day, Dad. Yeah. Anong pangalan ni Dad? Ernie. Happy Father's Day. Yung father ko is an artist. So, yan. Happy Father's Day, Papa. Yun. Anyway. Sa akin, wala na akong dad. So, yung kuya ko na lang, Lance Montero, Happy Father's Day. Yeah. Akin naman yung father ko din sa advertising. So, Happy Father's Day, Dad. Yeah. Grabe talaga yung connection naman. Yung mga dad. Pilipino talaga mapagmahal sa mga sinabi mo. Diba? Ellison, Happy Father's Day tayo sa'yo. Excuse lang, ma'am. Batiin ko lang yung mga tatay dyan na mababait, lalo na si Paulo G. Santos. Binati ako kanina. Si Paulo. Yan ang huwaran na magulang talagang hindi pinababayaan at talagang napaka-loyal sa kanyang asawa. Diba? At siya inang lumabas. Binabati ko lahat nga pala dyan yung mga kaibigan natin ng Happy Father's Day. At may nakikinig sa atin isa Oasis Travel and Tour si Jenny Lapore. Nakikinig ngayon sila yung buong team nila. Binabati kayo at alam nyo na yung refund namin. Saka may iba ako. Kasi di ba merong inano si Ma'am Aquino yung maganda yun bawas sa mga startups, di ba? Bawas yung mga taxes, may exemption, di ba? Siguro magkaroon tayo ng organization ng mga startups para at least lumakas lalo kasi tatama ka na SS dyan, ng PhilHealth, lahat-lahat. Next week, invite natin si Bam. Yun nga, dapat nga talaga sabi sa akin, invite ko nga para at least ma-discuss natin. Madali makausap Tapos itabi mo si Earl. Si Earl, saka yayain kasi magkamukha yung dalawa di ba? Si Earl, hanap si tayo Bam. sa kabila, sa Kickstart naman. Saka pili tayo ng mga mas gwapo lalaki naman si mahirap magsalita di ba? Parang gwapo lalaki. Di ba? At least basta magkamukha sila. Maupuan natin kung ano talaga kailangan ng mga startup companies. Kasi wala namang ganun 500,000 what's that, di ba? Pang ilang sweldo lang ng tao yan. Kailangan ng government support talaga. Kaya, lalo na kakainin ka ng malalaking companies ngayon na nandito, nagaling abroad. Nandiyan yung Rocket Internet, nandiyan yung, di ba? Bago idea mo, baka napakalit mo isda. Kakainin ka ng buhay na buhay. Kaya kailangan talaga na, para mag-survive talaga yung startup companies. Imposibleng hindi kailangan ng malaking pondo at kailangan ng suporta ng gobyerno. Ayan. Pero alam mo, ang nakakatuwa dito, halos lahat. Wala kang mic. Wala akong mic. Soli mo na. No problem. Ang nakakatuwa dito, halos lahat din nakita na natin at nakasama na natin sa mga conferences. Galing. Tsaka dito sa Bigatin Radio. At yung secretary din daw ng Climate Change Commission, Office of the President, sabi nila, invite din daw natin sila para nga mapag-usap sa kuryente at sa tubig. Okay. Holistic yung magiging approach natin. Magbigay ang budget ng Senado para sa mga startup company. Dapat walang na. pitap Hindi, pwede naman padaanin kay Pinoy. Hindi, kasi itong pagpasok ng, di ba, magbubukas yung Congress, yung SONAP. In bare months kasi budget deliberation na yan. Baka pwede yung DOST. Dagdagan yung budget, di ba? Para sa mga ganitong project. So, matutulungan. Alam mo, awareness lang na dapat ma-involve sila sa ganito talaga activities. Kasi nung na-involve sila, amazed sila na parang bago sa kanila to. Hello? Diba? Pero at least nandun sila. Si Bam, next week. Okay, maraming salamat po. Ako po si Den Macaranas. Ako naman po si Arnie Barcelo. Hindi nagpaalam yung tatay natin. Ellison Barcelo po. Happy Father's Day po sa lahat ng mga gandang lalaki. Yeah, next week po ulit sa Bigatin. With branches all over the Philippines, Hotel Sogo is the hotel chain of choice for travelers and balikbayans. Affordable, safe, and complete with amenities, unlike other provincial hotels. Now you have somewhere comfortable to stay anywhere in Metro Manila or even when you visit your favorite province. Radyo Inquirer, 990 AM. Balita, showbiz, sports, opinyon, serbisyo publiko at iba pa. Lahat ay mababasa mo sa Bandera. Masarap kasama sa almusal, kaya bumili na at gawing bisyo ang Bandera araw-araw. Mga araw-araw na pangangailangan, mga balitang may pakinabang, mas madali nang malaman, libre sa isang basahan. Patunay lang na the best things in life are libre. Makukuha ang #1 free newspaper araw-araw sa lahat ng MRT at LRT 1 and 2 stations. Inquirer Libre.
Ano ba yung mga produktong tinitinda ngayon sa merkado na napansin ninyo na dapat wala sa merkado dahil sa mataas na toxicity? Yung po nakita natin na yung may mga vinyl o yung mga gawa sa PVC, nakakasira doon sa reproductive, yung sa pwede mag-link sa asthma at saka sa thyroid. Ito yung mga dapat iwasan yung raincoat na gawa sa PVC. Actually, ang one ASEAN, maraming tatamaan, maraming makakabuti, pero yung tourism makakabuti. Ngayon ko lang na-realize gaya ng sinabi mo yan, pati siguro yung accessibility mas madali. Di na yung maghihintay ka pa ng magpapaalam sa isang bansa, gano'n, lalo sa mga turista, di ba? Pilipinas hindi magtatayura ng mga infrastruktura sa West Philippine Sea gaya ng Vietnam, Malaysia at China. Baka dapat gumawa na rin tayo ng mga kaukulang hakbang para mapakita sa kanila na atin niya. Kung buhon lang ilalagay mo dyan, wala namang poste, lagyan mo ng address, di ba? Lagyan ng number. Di ba? 463 West Philippine Sea, gano'n, di ba? Zip code? Partners. Monday to Friday, 5:30 till 7 in the evening. Together with Jay Donis and Chito De La Vega on Radyo Inquirer 990 AM. Radyo Inquirer. Ito ang Radyo Inquirer 990 AM. 990 AM. 11:09. Good morning. Hindi lahat ng mga driver ng jeep ay naniningil ng dagdag na 50 sentimos sa pamasahe na epektibo ngayong araw. Sa utos kasi ng LTFRB, 850 pesos na ang minimum fare